Live at Next Gen Studios Manila, ladies and gentlemen, your T-Zone Kadas, Al and Tommy. Good day mga ka-T-Zone! Isang araw na naman ng makabuluhang talakayan ang ating pagsasamahan. Isang paglalakbay tungo sa impormasyon na nagbibigay kaalaman, kasagutan sa katanungan ng sambayanan. Ito ang T-Zone Top Zone Portal, ang katok mo sa araw-araw. Partner! Yes, partner. Good day din naman. You know what, partner? I heard a news. And what's that news? Di mo ba alam, 2012 is the end of the world? Grabe ka naman, best friend. Ba't naman naniniwala ka sa mga ganyan? Pero, best friend, may nakita ko eh. Ano yan? Dapat ito na lang ang pinartner mo. O sige, endorser kasi ako niyan. Alam mo ba yun? Pero sige, okay. Ito. Oh. What I'm trying to say is, we need to be happy right now. And why? Kasi nga, end of the world. Ano ka ba? Huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi na ganyan. Isa pa, 2012, di ba, movie. Oh? Nakita mo, araw-araw, nagugunaw yung mundo. Pero best friend, media is not reliable at all times. Media as in, okay, yan ang sabi mo, media kasi is a form of art, which full of exaggeration. Pero, partner, hindi pa rin natin masasabi na 2012, end of the world. Pero di ba, since then, even before, katanungan na yung 2012 end of the world na yan. Yes, best friend. Pero as what I've said, media is not reliable at all times. Kaya huwag na lang tayong maniwala dyan. Dahil iyan ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-T-Zones. So exciting? Yes, so tara na, mag-start na tayo. 2012, is it really the end of the world? On Spot Topic here on T-Zone Top Zone Portal. So we're back, mga ka-T-Zones! You know what? Napaka-interesting talaga ng pag-uusapan natin ngayon, best friend. Yes, best friend Al. Talaga naman kahit ako, excited na ako sa mga bagong kaalaman na malalaman natin ngayon. So let's start! Tara na. So now we have here in studio Pastor Lito Tanghal and Mr. Tony Suvega, a psychic expert. Good morning po. Ayan. Hello, sir. Good morning po. So, going straight po to the main topic for today, ano po ba yung masasabi nyo regarding sa napaka-init na issue ngayon na 2012 end of the world? Pastor Lito. Actually, I didn't know na mainit pala yan, ano? Kasi this is the first time really na narinig ko lang itong 2012 issue na to. Practically kasi para laging bad news yung naririnig natin and I really don't care about that issue. However, if the world is going to end, then let it be. Kasi talaga naman na Yes, that's right. for sure, the world will end. Pero I don't think na ito yung 2012 kasi nobody knows. It's written, in fact, it's written in the Bible na talagang wala naman nakakaalam kung kailan. So, what about naman po, Sir Tony? Ano po masasabi niya about this matter? Kasi parang hula balo. Paikot-ikot lang sila eh. It was last year. It was even stated in the time ng mga Koreano, no? May sinasabi sila nung rapture, blah, blah, blah. Yes. And it was, ilang taon na ba yung rapture? Ilang taon na yon? Tagal na nun eh. Tagal na Baka po. hindi pa kayo pinanganak. And some are still hiding in the mountains. Yes. Some are. And yung sinasabing end of the world, medyo ano to eh, kailangan pag-usapan ng mas malalim. And then, di ba, partner, din sabi nila, merong issue na to yung 1-2K issue. Na Yes. sabi, once na nag-step na tayo sa 2000, mag-e-end na daw yung world. And then, what happened? Wala pa rin. Hindi pa rin dumarating yung end of the world. Yung sasabi nila. Hanggang ngayon, sasabi naman, 2012, eto na daw talaga. Last na to. Oo. Parang ganyan dating. And then, ngayon, mapafind out natin kung talagang totoo to.
So ako po, di ba Sir Ay, dadagdag pa po natin yung tanong na yung sa mga calamities, yung mga disasters na recently, na sunod-sunod talaga siyang dumarating sa bansa natin. Ano po yung masasabi niyo dito, Pastor Lito? Well, calamities will always be Yes. part of our life. Yes. Right. Kaya lang, lately, you will know, ang laki ng epekto kasi nga probably because of the global warming, climate change. Apo. Ang nakakatakot lang, especially what happened during the Ondoy Yes, and Pedrin, sa Ondoy. parang manas sa great part of it. Kasi ang nangyari, instead na natural calamities, it has become man-made calamities. Like what happened to Cagayan de Oro. Yes. Cagayan de Oro, never yan na nagkaroon ng typhoon. But because of the illegal logging at saka siguro, padagdag na rin yung mga pagtatapon ng basura Opo. kung saan-saan, nagkakos ng flood. So yan yung nakikita ko dyan, kaya nangyari yung ganito. Although it is natural calamities lang, kaya lang, naging man-made na rin because of Apo. that. So, Sir Tony, kayo naman po. According to history, no, ang maibabase ko yung sasagot ninyo na sa tanong ninyo na it was written already sometime in the year when itong a certain priest by the name Diego Serra, nung ginagawa nila itong Las Piñas bamboo organ, kailangan niya ng mga ng mga kawayanan. So pinutol niya ito at inilagay sa kabuhanginan. Apo. Pero yon, it was written there that there was really a very, very great storm. And that was in the 18th century. Yes. How much more in this year? Ibig Parang sabihin, mas tragic or mas mas malala tragic pa na posibleng mangyari ron. No? At hindi lang ito ang mga, kasi sa atin, techy na tayo eh. High-tech ang bayan, Modern moderno, technology na po. masyadong moderno, at na-highlight ang information. May blast ang information, kaya mabilis mag-isip ang tao. Apo. So, di ba, partner, parang sinasabi nila na natural calamities, parang natural lang nangyayari sa mundo. Natural Oo lang naman. may umuulan, syempre, bumabagyo, o anumang calamities niyan. Parang nagte-take part din dito yung ginagawa ng mga tao. Oo. So, parang sinasabi natin dito yung everything is connected to everything else. Na Yes. parang kung ano yung gagawin ng tao, pwedeng maapektuhan yung mga hayop o kahit man yung kalikasan. Kung ano may mangyayari sa kalikasan, pwedeng maapektuhan yung tao. Talagang connected, related to each other. Kumbaga, tulad din ng mga nangyayaring baha, diba? Tama. Let's say, maraming tinatapong basura yung mga tao. Kaya ngayon, pag may ganong baha, bumabalik sa atin yung mga basura na yun. Saka one thing pa yung sabi ni Mr. Tony na sabi, we are now entering into modern world. Yes. Mas techy tayo ngayon. So parang we are now more on technical aspects. Hindi natin masyadong pinofocus yung concentration natin about din sa mga natural calamities, sa environment, which is dapat siguro parang mas mag-focus more dun sa environment kaysa sa mga technologies na ini-invent nila. And at some point, partner, minsan din because of the modern technology, na-abuse na din natin yung Tama. environment natin. Ito yung parang boon and bane in use of technology. Yan, tama. So, minsan hindi rin natin masisisi yung mga tao kung bakit natatakot sila sa mga kalamidad na na-experience nila, 'di ba? Kasi ako, personally, 'di ba, yung last sige. time, yun sa Bulacan, 'di ba? Ano? It was so unexpected talaga na biglang lalaki yung tubig. And then, syempre, takot ako that time. And hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Very traumatic. Oo, traumatic Ang talaga hirap. siya, best friend. 'Di ba? Biruin mo, gusto kong tumulong, pero ang hirap kasi, kahit ako, Apektado oo, ng kalamidad. parang kailangan ko din ng tulong. Bali that time, wala na kayo ibang ginawa kundi mag-pray. But still, you survive. Yes. So, speaking of calamities, ngayon samahan natin si Pam Lacuachera para puntahan yung mga spots dito sa Philippines na nangyari yung mga tumatak na calamities or Yes. mga disasters. Only here at Trip Zone. Hello guys! Nandito po tayo sa isa sa part dito sa Talisi, Batangas kung saan naapektuhan ng fish kill. Nandito tayo sa mga fish doon. So, interview natin si Kuya Larry. Si Kuya Larry. So, Kuya, paano po kayo naapektuhan ng fish kill? Yun nga, dahil nung presyo ng isda, siyempre, nung may fish kill sa kanila, ang presyo, tama, yung bumaba ang presyo.
baba po yung presyo yung benta po niyo po na... Hindi mabila yung isda namin dahil lang may fiskal sa kabila. Yung mga ilang buwan po kayo na apektuhan yung fiskal ngayon? Wala pa naman isang buwan. So, naka-recover naman po kayo agad. So, sa tingin niyo po, Kuya, ano po yung dahilan ng fiskal? Kung ba't po nagkaroon yun? Ang isang sinasabi nila dahilan ng fiskal is yung kanilang cage, sobrang dami. Dito naman sa amin, ito, kita naman ninyo, yung dalang. Hindi po ba, marami pong sako na ngayon, mga kalamidad, bahal, lindol. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi po sa iba't ibang parte ng mundo. Naniniwala po ba kayo na ang fish kill ay isa po sa senyalis ng paggunaw ng mundo? Hindi naman. Bakit po yan? Dahil siyempre yung paglindol, dalalaya ng panahon. Dito naman, yung fish kill, minsan lang sa loob na nadaan ng panahon fish kill. Pero kasi po, hindi po ba parang biglaan po nakakagulat po. Hindi po inaasahan dito sa Pilipinas na magkakaroon po nito. Dala nga yun ang panahon. Ngayon po, Kuya Larry, thank you po sa pagsagot na aking mga tanong. Pag sinabi natin Provident Village, ang unang-unang papasok sa ating isipan ay ang bagyong Ondoy noong September 2009 na kung saan pati ang mga bahay ay nilubog ng tubig baha. So tara na, samahan niyo ako at alamin ang mga buhay ng mga residente dito sa Provident Village. Hello mga ka-T-Zone, kasama po natin ngayon si Ma'am Maribeth. So Ma'am Maribeth, pwede niyo po ba i-share yung experiences mo ng bagyong Ondoy? Ang experience ko nung time na yun, talagang unforgettable, no? Kasi first time, actually it's my first time na na-experience ko yung ganung kalala na baha. Actually, every baha, andito ako sa Providence, 78, 88, and then 2008. Parang ang ulan lang nun mahina. Then after that, nung nanonood pa rin ako ng TV, sabi ng kapatid ko na nasa Bicol, kasi kinakamusta kami. Sabi niya, kumusta dyan kasi bumabagyo. Sabi ko, okay lang, kaya lang sabi ko, tumatas ang tubig dito sa gate, paakyat na. So, by the time na parang paisa-isa na ipapasok namin yung gamit, sabi ko, bakit parang pataas na ng pataas? And then, in-inform ko yung kapatid ko na nasa kabilang street sa Marymount kasi mababa lang ang bahay nila doon. Sabi ko, lumipat na kayo rito kasi at least dito 2-story, dyan bungalow lang. So sabi, sige kasi nag-empake na rin kami rito. Then, nung time na nang nasilip ko yung garahe namin, siguro mga after, 2 hours, sabi ko, bakit tumataas yung mga washing machine, gano'n. Tapos sabi ng kapatid ko, tumawag na, sige na, i-save nyo na lahat kung ano yung masisave nyo dyan sa bahay. Di nagtaas kami ng mga gamit na nasa, yung mga nasa baba. Tapos bigla all of a sudden, hindi pa kami taas mag-side, biglang ganun. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, ano ba ito? Tapos sabi ko, saan yung way ng pababa? Sa evacuation center, doon ko rin naman naranasan, Diyos ko, Lord, ganito pala, ibang pipila ka dahil lang sa isang pirasong tinapay. Kasi kung bagang buhay mo dito, lahat dito lahat. Tapos by that time, parang ang kawawan. Ang haba-haba ng pila, tapos isang tinapay lang makukuha. By that time. So, ma'am, naiwala po ba kayo na 2012 po, magugunaw na yung mundo? 2012? Sa ngayon, talagang hindi ako naniniwala kasi it's only climate change lang yan dahil alam mo naman tayo mga tao parang naging masyado tayong ng Diyos, yung parang naging papaya, hindi natin sila binibigyan ng importance. So sa ngayon, talagang bumalik dito yung lahat ay tinatapon nating basura. Kaya thank you po Ma'am Maribeth at marami po kami natutunan sa inyong experiences. So, hello mga ka-Trip Zone. So, kasama po natin si Sir Da ngayon para bahagyan tayo ng ilang formasyon about sa fault line. So, Sir, ano po ba yung mga tinatawag nating fault line na yan? Yung fault line, mga bitak to sa ilalim sa earth na ang kaya nagkakaroon ng fault dati dahil sa continuous compression ng mga landmass natin, kakaroon ng slip. Eventually, naghihintay lang ng panahon para gumalaw uli. So, yun yung nagkakos din ng lindol yung malakas. Ngayon, naniniwala po ba kayo na ang fault line ay isa po ng senyales na magugunaw na po ang mundo ngayong 2012? Bali yung mga fault, even yung mga trends sa dagat, naglili ka ng malaking disaster yan.
example, yung sa Japan, no? Mga trends yan na related, naglindol. Yung sa Pilipinas naman, yung 1990 earthquake. So malalaki yung mga pinsalang ginagawa. You're talking about several tens of kilometers na apektado, even few thousands of people can be maapektuhan. So, hindi po kayo na, iniwala po na sa 2010 po? Hindi natin alam, no? Kasi yung maturity ng fault, kung kailan gagalaw, hindi natin maka-i-predict in short term. So, pero may posibilidad po parang 2012, may posible kasi hindi natin alam kung kailan gumagalaw, no? Pero yung chance, syempre, ang gumagalaw yung malalakas na lindol every siguro 200 to 400 years. So kung talagang tumapat sa 2012, talagang yun ang repeat cycle. Okay po sir, maraming salamat po sa pag-share ng information. Okay mga ka-Trip Zone, hanggang sa muli, andito po tayo sa T-Zone, Talk Zone, Portal! Angels and even demons fall from the new scent of Gate Sensation. Gate Sensation, available on selected supermalls nationwide.